Matinding galit sa kaibigang si Ariston sa panggagahasa nito sa anak niyang si Annalyn. Na-stroke si Medel. Maging si Annalyn at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay naapektuhan din ng mga pangyayari. Maayos na ang lagi ng inyong anak. Pati yung sanggol ay ligtas na. Mabuti na lang at naagapan. Kung hindi, baka nakunan na ang inyong anak. Salamat po, Dok. Salamat sa Diyos. Ang mister ko po, Dok. I'm sorry, Mrs. Pero tingin ko medyo matatagalan pa siya bago makarecover. Ano pong ibig sabihin nun? Bakit po? Matinding stroke ang dinaanan ng inyong asawa. Nagkaroon ng damage ang dalawang bahagi ng kanyang utak. Kaya malaki ang magiging epekto nito sa kanyang katawan. Kadalasan pag ganito na nangyayari, nahihirapan hong gumalaw o makalakad man lang ang pasyente. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa, Mrs. Higit sa ano paman, malakas ang puwersa ng panalangin. Sige ho. Miss, tatakasan tayo. Ha? Paano nangyari yun? Sino naman nanagot sa sinapit ng kapatid ko? Anak, ano nangyari? Nakakulong na ba yung hayop na yon? Hindi. Nakatakas kasama pa yung konsentidor niyang asawa. Ano bang kamalasan ang dumating naman sa buhay natin? Una, ang ate mo. Tapos ang itay mo. Sino man kaya sa atin dalawa ngayon ang susunod? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Malalampasin din natin to. Basta hindi ko kayo pababayaan, ate. Anak, patawarin mo ko, ha? Alam ko, kahit hindi ka nagsasalita, malaki ang hinanakit mo sa akin. Malaki ang pagkukulang namin sa iyo ng itay mo. Pero alam mo, anak, mahal na mahal ka namin ng itay mo. Mahal na mahal ko yun kayo. Patawarin niyo ako kung meron akong nagawang hindi maganda sa inyo. At kay tatay, at kay ate. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. At hindi ako titigil hanggat hindi nananagot si Mang Ariston sa batas. Patuloy na pinaghahanap ng mga pulis si Ariston.